Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa araw na ito, ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Kabilang narito ang mga minamahal nating nauna na sa atin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Naghandog si Judas ng 4 na librang pilak bilang pantumbos sa kasalanan ng mga yumaos sa paniniwalang sa pamamagitan nito makakamit ng mga namatay ang kapatawaran ng kasalanan at muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa 2 aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling sapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak.
Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas, nawawala man din ito at hindi na namamalas. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Naniniwala si San Pablo na walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos, sapagkat si Kristo Jesus na muling nabuhay ang namamagitan sa atin sa Diyos Ama. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga sa inyo po lahat. Ngayon po ay ang misang ito ay pagdiriwang at pag-aalay ng panalangin para sa lahat ng mga yumaong Kristiyano, para sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin, mga namatay, na ngayon ay higit na nangangailangan ng panalangin. Sino po ba nakapunta na sa sementeryo o sa mga puntod ng inyo po mga kakilala at mga mahal sa buhay? Konti pa lang. So, huwag nyo nang hintayin sila ang dumalaw sa inyo, no? Mas mainam at sana po, no, huwag nating limitahan na isang araw lang natin sila dadalawin sa loob ng isang taon. At wag lang natin din lilimitahan na sa buwan lang ng Nobyembre natin aalalahanin at pamimisahan ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mga mahal sa buhay. Well, kung sigurado ka na ang mahal mo sa buhay nasa langit na, okay na yun. Kasi tapos na eh. Pero kung bahagi po ng ating pananampalataya, sila ay nasa purgatorio pa, kailangan nila ng dasal ng mga buhay. Kasi kahapon pinagdiwang natin ang kapistahan ng mga banal, yung mga nandoon na sa langit. Yung mga nasa langit, sila ang tutulong sa atin. Kaya nga meron tayong mga imahin, namimintuho tayo, lumalapit tayo sa kanila ng tulong. Hindi sa kanila, kundi sila ay maaaring tumulong sa atin para tayo ay maging mga banal din at makarating din sa langit. Yung mga nasa purgatorio, kailangan ng tulong natin. Naintindihan po? So, yung nasa langit, sila ang tutulong sa atin. Yung nasa purgatorio, tayo ang tutulong. Kaya nga, bago mangyari at matupad ang lahat ng ayon sa kautusan, lahat ng mga namatay, naghihintay sa katubusan ni Kristo. Nang si Kristo ay mamatay at muling mabuhay, doon nabuksan ang langit at doon labis ang kagalakan ng lahat ng mga naghihintay kay Kristo para sila po ay makapasok. Kaya nga sa unang pagbasa, di ba, sinasabi dito at sinasalaysay sa aklat ng Makabeo, no, na yung pagpapadasal, di ba, sabi nagpadala si Judas ng ano ba ginamit dito, no? Nagpadala siya ng kumbaga katumbas, no, ng pera para ipadala sa Jerusalem at ipagdasal ang mga yumao o yung mga namatay na.
na siya rin natin pinagpapatuloy magpahanggang ngayon. Kaya mahalaga na isinusulat natin, nagpapamisa tayo para sa mga namatay. No? At yan po ay bahagi ng ating pananampalataya. Kapag ang isang tao naman namatay at nasa impyerno, wala na tayong magagawa doon. Kaya tayo ngayon na nandito, sana malinaw sa iyo, totoo ang kamatayan. Tingnan po natin mula sa salitang death. No? Sabihin niyo nga po, death. Spell death, D-E-A-T-H. Death. Yung D ay, ano ang D, Brad? Doorway. Passage. Yung katotohanan, lahat tayo mamamatay. Nakita nyo na yan, di ba? Yung nasa columbarium, yun nando sa mga sementeryo ninyo, namatay na yan. Kaya totoo yung kamatayan, at ito ay daan patungo sa kabilang buhay. Ito yung proseso natin. Naintindihan po ba? Isinilang tayo at mamamatay din tayo. At hindi dapat katakutan, kundi dahil ito nga ang magiging daan sa kabilang buhay. Kaya nga pag namamatay tayo o may namamatay sa atin, ang sinasabi nating salita ay sumakabilang buhay. So doon pa lang napapatuloy. Hindi yung pag namatay ka dito, maglalaho ka na lang. Hindi. Sasakabilang buhay ka lang. So ang kamatayan ay isang proseso para tayo makatawid, para tayo pumunta doon sa kabilang buhay. Yun nga lang, saang buhay tayo? Buhay patungo sa langit o buhay patungo sa walang hanggang pagdurusa? May impyerno, may langit. Doorway, ang kamatayan. Next letter, E. Ang E ay eternal life. So, ulitin ko po, no? Walang hanggang buhay. Pagkatapos ng buhay natin dito, may walang hanggang buhay sa kabila. Yung nga lang, anong buhay? Walang hanggang kaligayahan o walang hanggang pagdurusa? Sa ayaw at sa gusto mo. Maniwala ka o hindi, nakasaad yan at nakasulat yan sa ating Biblia. Doon sa mga hindi Katoliko na laging ginagamit ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay may nakasulat, ay walang nakasulat, basahin natin ulit. Walang anumang kapangyarihan sa mundong ito ang makapipigil sa kamatayan natin. Kahit pa sabihin mo, mayroon kang walang hanggang buhay dito sa mundong ito, lahat yan may katapusan. Kahit 1,000 taong ka pang mabuhay, matatapos at matatapos ka rin. Baka nga ikaw mismo ang maghangad na matapos ka na sa mundong ito. Next letter ay A. At ang A ay awakening. Yung pagkamulat. Sana, no? Taon-taon, bumabalik tayo. Araw-araw o linggo-linggo, pinamimisahan natin yung mga namatay. Kasi totoo naman talaga. Kaya nga pag pupunta ka sa puntod, no? Maganda ilagay natin doon sa mga, di ba may mga nakasulat dyan, yung pangalan, tapos kung ano yung parang salita. No? Maganda pag mapaalalahanan tayo na pag nabasa natin, tinignan natin yung puntod na yan, di ba, na ako ngayon, ikaw naman bukas. Di ba? Yun yung mamulat ka dapat. Kasi pag hindi, na para bang, ay, hindi pa ako mamamatay, ay, hindi ako mamamatay, kaya kung ano-anong pinaggagawa natin sa buhay natin dito. Next letter. T. Ang T ay time.
Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, may oras ka rin. Di ba? Kahit gaano ang pera, kahit gaano kadami ang pera mo, hindi niyan mapapahaba ang iyong buhay. Kahit gaano kadami ang ari-arian mo, pag pumunta ka sa sementeryo, ganito lang, lupa ang kailangan mo. Sa columbarium nga, square lang ang kailangan mo. Garapon lang ang kailangan mo. Minsan nga, wala pa kasi may mga kung ano-ano tayong pinag-iisip, di ba, no? Isasaboy ang abo sa kabundukan, sa karagatan. Hindi po natin gawain yun, ha? Tigil-tigilan niyo yung mga napapanood ninyo sa pelikula na isasaboy. Bakit walang ipakain niyo ako sa buwaya para mas magkasilbi pa? Sayang naman, maaagnas din lang naman yung balat natin, di ba? May oras tayo. Hindi natin hawak yung oras. Tandaan natin yan, ha? Hindi natin hawak ang oras. Tanging ang Diyos ang may hawak sa buhay natin. Pero habang hinihintay yan, sabi nga sa ating ebanghelyo, huwag kang matakot, huwag kayong mabalisa. Hindi tayo nabubuhay at binuhay sa mundong ito para mamoblema ng mamoblema. Sayang ang oras. Minsan kapag namatay na yung tao, doon natin gustong humabol. Kapag namatay na ang tao, doon natin gustong ibigay ang lahat. Kung kailan namatay na, doon ka magpapakater. Nung buhay pa, pag nagbe-birthday, tipid na tipid ka. Ayaw mong ipag-birthday. Nung malakas-lakas pa, pwede pang kumain, ayaw mong pakainin. Kung ngayon diabetic na, ayaw mo pa rin. Diba? Minsan yung mga kadramahan din natin, kung kailan namatay, doon ang dami mong gustong sabihin mabubuti. Pero nung buhay pa, wala kang masabing mabuti. Inaaway mo pa nga. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, may oras ka rin. Last letter ay H. Humility. Kung gusto nating makapunta sa langit, magpakumbaba tayo. Di ba? Sabi nga, ang napapakababa, itataas. At yung napapakataas, ibababa. Kasama na dyan yung habang tayo nabubuhay, alam ko marami sa atin nasaktan, sinaktan ng mga taong minahal mo o pinagkatiwalaan mo. At doon may papakita ang tunay na kapakumbabaan, yung ngayon pa lang na tayo ay buhay, yung makapagpatawad na tayo, humility na yon sa part natin, na tayo na mismo ang gagawa din ng paraan, at tayo din mismo na kapag hiningi ng pagkakataon, handa mong ibigay dapat ang pagpapatawad para mas maging matiwasay, magaan ang iyong pakiramdam. Humility. At nawa, sa pagdiriwang natin ito at sa patuloy natin na pagdalaw sa mga puntod ng mga yumaon natin mahal sa buhay, ma-realize natin ang katotohanan tungkol sa kamatayan. Handaan niyo po, hindi ito parusa. Ito ay daan patungo sa piling ng Diyos sa kaharian. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, sa kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampolitiko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po ang lahat.
Sumayin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa dugong dumanang kay Kristo, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahaing ito upang ang inyong mga dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkup at pagmamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, ang iyong natubos mo'y tunay. O Jesus, kalima, iligtas mo kami na. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpapakayanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Donatella at Kurt Russell at ang lahat ng mga kaluluwa ng mga yumao namin na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat, maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Hesukristo na nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw namin pumanaw,
sa piling ng Poong Mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang mga kapatid naming pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.